tingnan mo, pagka nagkakatipon yung mga kapatid, ang mga kapatid mismo nagme-message sa akin, bro, hindi kami nakakaramdam ng ng pang-aliw ng Diyos sa mga salita. Wala pong ganyan nangyayari ngayon na katulad nung kay Brad Eli. Nung panahon ni Brad Eli, kahit maghapon tayo sa pasalamat, biro mo, gigising ka ng alas 5, alas 6 ng umaga para mag-prepare dahil yung pasalamat nag-uumpisa ng alas 7 ng umaga, tapos minsan madalas natatapos ng hating gabi. Pero napakasaya nating umuuwi. Ngayon po, bro, wala kang mararamdaman pong pang-aliw ng Diyos. Kasi po, tandaan po natin, di po ba, itinuro din ni Brad Daniel dati at ni Brad Eli. Yung pong Brad Daniel dati, iba po sa Brad Daniel ngayon. Napakalaki ng pagkakaiba. Unless, dinaya po niya si Brad Eli. Yung tubig, inahanap niya yung dakong mababa. Ganon din po ang Espiritu Santo ng Diyos. Kaya tignan po ninyo, wala kayong mararamdamang pang-aliw ng Diyos tuwing mga dumadala kayo ng pagkakatipon. Eto nga, yung mga kapatid nga ang nagpapatunay sa akin ngayon. Bro, wala na po kayo talagang nalulungkot po kami. Nagkatinginan nga po kami ng misis ko. Sabi niya ganyan, bakit ba nagkakaganito ngayon sa iglesia? Sabi po nung kapatid, nagtanungan silang mag-asawa. Sobrang hindi tama yung ginagawa ni Brad Daniel. Sabi po nung kapatid, nalulungkot kami, Brad Badong, sabi niya ganyan, palagay ko hindi ka na makakatikim ng hustisya kay Brad Daniel. Kasi biruin mo bro, wala ka namang hinihingi eh. Ang hinihiling mo lang, magkaroon ka ng katahimikan. Biruin mo, pwede mo namang sawayin ang iyong nanay, mami. Masama po yan. Nagpakalayo-layo na nga si Badong. Bakit po hindi nyo po ba pwedeng itikom yung inyong bibig, mami? Hindi ba pwedeng sabihin ng kapatid na Daniel sa kanyang nanay yon? Pero bakit hindi niya ginagawa? Bakit hindi po niya magawa? Kasi pangit po eh. Pangit, tapos katunayang hindi niya ginagawa, ayan, pinablock ako.